Ngayong araw nga na ito, nakatakda ang pagdating ng mga powered country sa West Philippine Sea na binubuo ng United States, Japan at ng Australia na kung saan ay solidong makikipagsanib-pwersa sa Pilipinas. At dito nga din magaganap ang pagpuposisyon ng mga dambuhalang kagamitang pandigma nila. Isa sa layunin talaga ng sanib-pwersa na ito ay matigil na ang China sa mga pangaras na ginagawa nito sa Pilipinas. Pero alam mo ba na nag-anunsyo na din pala ang China na magsasagawa din sila ng military drill simula din ngayong araw na ito. At isasagawa nila ito sa mga karagatan at bahura na kiniklaim nito. So, ito na nga bang simula ng pagharap-harap nila? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pang videos. Tama ang narinig mo, yung akala ng lahat na iiwas ang China sa pagdating ng puwersa ng United States, Japan at Australia ay magiging kabaliktaran pala sapagkat nag-anunsyo na nga ang panig ng China na sa araw na ito ay sisimulan na din nila ang kanilang military drill sa South China Sea or I should say West Philippine Sea. Ayon nga sa statement mula sa website ng Manila Times ay nag-organize na pala ang Southern Theater Command ng People's Liberation Army ukol nga sa isasagawa nilang Joint Naval at Air Combat Patrol sa West Philippine Sea. Matikas din nilang sinabi ng lahat ng military activities which is tumutukoy sa maritime cooperation ng 4 na bansa ay under control na nila. In short, bago pa man magsidatingan ang puwersa ng 3 bansa ay may manakalatag na pala na plano o hakbang ang China. At ayon sa pahayag ay nananatiling sikreto ang ruta at aksyon na isasagawa ng China sa West Philippine Sea. At ang tanging clue na binigay ay ang lahat ng bagay na magiging sagabal at haharang at maging pagmumula ng tensyon ay kanilang kontrolado na. So, may posibilidad ba na magkaharap-harap ang 5 bansang ito sa West Philippine Sea? Well, posible talaga sapagkat ang mga lugar kung saan isasagawa ang military exercises ng 3 bansa ay ang siyang rutang siyang tinatahak din ng China. Posible din na iposisyon nila ang ilan sa mga kanilang barko sa mabahurang inaangkin din nila. Ang isa sa pinakamalaking what if dito ay what if US, Japan o kaya naman Australia ang lumapit sa mga area na sobrang pinaghihigpitan ng China to the point na nanghahabol ang mga barko nila. Gagawin din kaya nila ito sa 3 bansa at ipaparanas din kaya nila ang magsagawa ng water cannon. Sa ngayon ay wala pa itong kasagutan sapagkat unang araw pa lamang ng drill ngayong araw na ito. Ngunit sa konsepto na posible nga bang magkaharap-harap ang 4 na bansa na talagang mainit sa isa't isa ay napakarami talagang posibleng mangyari. Kumbaga, ang term na ginagamit ay military exercises, ngunit may mga pailalim na intensyon. Isang malaking hakbang lang kasi dito, kahit ito ay isang drill lamang, ay maring sumiklab ang isang malaking conflict. Sadyang hindi rin talaga basta-basta ang quad exercises na nagaganap sapagkat ang ilan nga sa mga kumpirmadong mga kagamitang pandigma ay mga alas din ng bawat bansa. At ilan lamang ito sa mga participating assets ng bawat bansa. Sa United States ay ang mga sumusunod: Roosevelt Carrier Strike Group, Amphibious Ready Group, mga destroyers, Littoral Combat Ships,
USS Blue Ridge, USS Miguel Keith, at USS Mobile. Sa Japan ay ang JS Akebono. Sa Australia naman ay ang HMAS Warramunga. At sa Pilipinas naman ay ang BRP Antonio Luna, BRP Valentin Diaz, at ang Hamilton-class cutter. Ulitin ko, ito lamang ay ilan sa mga kumpirmadong participating assets sa 4 na bansa at posibleng madagdagan pa ito. At sa China naman ay wala pang impormasyon kung ano-ano mga kagamitang pandigma ang ilalatag nila sa kanilang military drill. Well, abangan na lang natin ang pagbabago sa kalagayan ng West Philippine Sea at katabing karagatan nito. Dahil ngayon nga ay nagsisimula na ang first joint maritime activity sa pagitan ng 4 na bansa. Sa pamamagitan kasi nito ay magpapakitang gilas ang bawat bansa sa kanilang mga best practices pagdating sa kanilang mga naval assets. Dito ay ma-share ng Japan, United States at Australia ang kanilang mga advanced technology pagdating sa mga naval combat. At hindi rin mawawala ang ideya na isinasagawa nito ng 4 na bansa upang maipadama sa China na hindi sila pwedeng maghari-harian sa West Philippine Sea. Dahil sa ang mga bansang kasama sa maritime activity na ito ay ang posible lang makatapat. At habang nagaganap ito, ay palapit na din ng palapit ang Trilateral Summit. Peace and stability ang nais si Pangulong Marcos sa West Philippine Sea. At bilang pagtugon, dito ay nagsimula na ngang makipagsanib puwersa ang Pilipinas sa Japan at Amerika. Alam mo ba na pag naging opisyal na ang mga kasunduan sa ilalim ng Trilateral Summit na ito, ay isa nga sa tututukan talaga na ginagawa ng China sa West Philippine Sea, which is ang pangharas, pangbobomba at panghahabol sa mga barko ng Pilipinas. Maliban sa gaganapin na Trilateral Summit sa Washington DC, ay nagkaroon na nga ng pagpupulong sa pagitan naman ng Japan at ng Pilipinas. At isa nga sa hina-highlight dito ay ang RAA or Reciprocal Access Agreement, wherein makatagal na palang nais itong gawin ng Japan sa Pilipinas. At ilan lamang ito sa may impormasyon ukol sa pakikisabay ng China sa military drill sa West Philippine Sea.